Kabisado na ni Laika ang kanyang silid. Natutuhan na niyang puntahan ang lahat ng dako niyon na hindi siya maliligaw o mababangga sa dingding. Pagkagaling ng clinic ni Spencer, ay natagpuan niya ang sarili. Hinahaluki ang mga pinakatago-tagong gamit niya sa closet. "Nasaan ka na ba?" bulong niya habang may hinahanap. "Do I really have to find you? Hindi ba dapat?" Ay nililibing nakata sa limot. "Hindi ba dapat?" Biglang naputol ang kanyang sinasabi nang sa wakas ay makapa niyang hinahanap. Nag-aalangan pa siyang kunin iyon. Napupusi sa sahig na ang kanyang likod ay nakasandal sa closet. Maingat niyang pinagapang ang mga kamay sa madulas sa katawan ng woodbox. Ilang sandali pa ang lumipas bago niya nagawang buksan ang kahon. Kinapa niya ang mga laman niyon hanggang sa matagpuan ang isang bagay, ang larawan ni Spencer. I said, "Stop it." Piko na piko ng sigaw ni Spencer. Tila hindi na nito alam kung saan susuling. Na-corner ito ni Laika sa malawak na baseball field ng campus. Hindi na tumigil sa pag-click ang hawak niyang kamera. "One more," sabi niya, at patuloy pa rin sa pagkuha ng litrato kay Spencer. Lahat na yata ng anggulo nito ay kanyang nakunan. Sa lubong ang mga kilay, namakbak si Spencer patungo sa kanya. Ang hula niya ay balak itong agawin ng kamera mula sa kanya para mabura nito ang mga larawan. "Catch me if you can," hiyaw niya at tumakbo ng buong tulin. "Give me the camera," malakas itong utos. "No way. I'm going to sue you. It's a violation of privacy. Do what you want." "Laika." Tatawa-tawa pa rin siya habang tumatakbo sa field. Namumula naman sa inis si Spencer nang tumigil siya sa di kalayuan at nakapamiwang na humarap dito. Itinaas niya ang kamera. "Want this?" tanong nito. Sabay kindat dito. "Kiss me. You're an impossible girl." Nanggigigil sa inis, nasabi ng binata. "Say anything you want." Nakangiti pa rin niyang sabi. "Kiss me, and you'll have this." "All right," malakas namang sabi ni Spencer. Bigla siyang natigilan sa kinatatayuan. "You're gonna kiss me?" Hindi makapaniwala niyang tanong. "I will. Just give me the film." "Good boy." Napangiti siya. Inanda niya ang sarili sa paglapit nito. Pero tinago sa kanyang likuran ang hawak na kamera. Hindi lang tagal ay nakalapit na sa kanya si Spencer. Lalong bumilis ang pintig ng kanyang puso na magtama ang kanilang mga mata. "He's gonna kiss me." Kinikilig na hiyaw ng kanyang puso. Tumitig ito sa nanginginig niyang mga labi. "Mabango pa kaya ako? Pinagpawisan yata ako sa pagtakbo. Maayos pa kaya ang buhok ko? Maganda pa ba ako?" Ilan lamang ang mga iyon sa naitanong niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa natural na mapupulang labi ni Spencer. Kung sakali, yun ang unang halik na ibibigay nito sa kanya. Sana kanyang makayanan ang sobrang excitement. Sana huwag siyang himatayin. Dahan-dahan namang inalalapit ni Spencer ang mukha nito sa kanya. Lalo itong gumuwapo sa kanyang paningin. Ipinigit niya ang kanyang mga mata, pero bigla siyang napamulat na maramdaman. Kinukuha ni Spencer ang kamera mula sa kanyang kamay. "Do you think you can fool me?" Nakangiti nitong tanong. Bago dinampian ng matunog na halik ang mga labi nito. Pagkatapos, ay tumakbo ulit siyang palayo rito. "Laika!" Malakas itong tawag. Ang hula niya ay lalong nanggigil ito sa inis. "Sumira ka sa usapan," sagot niya rito. Habang parang batang patuloy sa pagtakbo sa field. Tumutulo na ang kanyang mga luha sa pisngi na magbalik sa kasalukuyan ng kanyang diwa. Yakap-yakap na pala niya ang mga litrato ni Spencer. Isa lamang iyon sa mga litratong nagawa niyang itago. Naroroon lahat sa kahon na iyon ang mga litrato ni Spencer. Minsan na niyang binalak na itapon ng mga iyon, pero hindi pa rin niya makayang gawin.
Noon lamang niya napatunayan sa kanyang sarili. Pagkatapos sa maraming taon, ay hindi pa rin pala nawala sa kanyang puso si Spencer Cortez. Laika, napakasulot siya sa kinauupuan ng marinig ang tinig na ni Norman. Di yata nakalak ang pinto ng kanyang kwarto. Sa dating ng boses nito, ay parang nasa loob na ng kanyang kwarto. Bigla siyang nataranta. Hindi nito pwedeng makita ang mga litrato ni Spencer. Akmang bubuksan na niya ang closet ng marinig ang pag-click ng doorknob. Hi, honey. Ang hula ni Laika ay nakangiti si Norman nang sabihin iyon. Nakaupo pa rin siya sa sahig. Ramdam niya, pinamumulahan siya ng mukha. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang siya kabahan. Samantalang mabait naman si Norman. At maintindihan nito ang magiging paliwanag niya tungkol sa mga litrato na hanggang ngayon ay kanya pa rin itinatago. Hindi naman makitid ang isip nito. What are you doing here? Ang hula niya ay nakaluhod ito sa kanyang harapan. I was just looking for something. Tanging nasagot niya rito. And what is it? Nothing. Tumayo siya at tumakbang palabas ang walk-in closet. Inalalayan siya nito. Bago lumabas, ay hindi na napigilan ang sarili. Mapabaling sa dako kung saan nakalagay ang trash can. Doon niya inilagay ang kahon na kanalalagyan ng mga litrato ni Spencer. Be ready for tonight's dinner, sabi ni Norman. Matapos siyang alalayan paupo sa gilid ng kama. Nasabihan ko na si Yaya Marcosa. Dinner, she muttered. Madalas ang ginagawa nila ni Norman sa bahay nila. Minsan naman ay sa bahay nito. At Jenna's house, paglilinaw naman ng binata. She invited us. Alam mo naman yon, palagi mag-isa sa bahay. Dahil nasa business traveler ang kanyang parents. Biglang simikdo ang kanyang puso. Pupunta kaya si Spencer? But Norman, no more buts this time, honey. Pinisilito ang kanyang baba. Ngayon pa lang, ay sanayin mo na ang sarili mong nakapag-socialize. You were good at it, remember? Hindi pa ako bulag noon, Norman. Malungkot niyang sabi. Iba na ang sitwasyon ko ngayon. Pakiramdam ko, kung hindi ka pinagtatawanan, kinakaawaan lang nila ako. I'm here. Pinisilito ang kanyang palad. Kailan ka ba pinabayaan o iniwan ko? I'm always at your side, and that will not change, honey. Thank you. Niyakap siya nito. Lalo siyang nakaramdam ng guilt sa ginawa niyang pagbuhay sa mga alaala ni Spencer. Nagsimula sa kaswal na usapan na nauwi sa paksa tungkol sa negosyo. Ang pag-uusap ni Norman at Jenna sa harap ng hapunan ng gabing iyon. Hindi makarelate si Laika. Wala siyang masyadong alam sa negosyo. She never showed interest in business, even when her parents were still alive. Kaya nga, pre-med course ang kanyang kinuha noong college. Nagpapasalamat na siya ng malaki at sa kanyang tabi palagi si Norman upang tulungan siya sa mga naiwan ng kanyang mga magulang. Ito na ang namamahala sa kumpanya ng kanyang papa at nire-report lamang sa kanya mga bagay-bagay tungkol doon. Dati na pinagkakatiwalaan ito ng mga magulang niya at malaki rin ang kanyang tiwala rito. Masyado ka naman yatang tahimik, Laika. Una ni Jenna sa kanya. Napakasulot siya. Kahit paano, ay sanay na siyang kumain na mag-isa sa kanila. Pero palagi pa rin siyang naninibago kapag kumakain siya sa ibang bahay o may ibang taong kaharap. Isang nag-aalangang ngiti ang kanyang pinakabalan. Hindi niya alam kung ano ang sasagot dito. Dapat, komportable ka nang kasama ako, sabi ulit ni Jenna. Very close kami ni Norman. Feel at home whenever you're here in my house. Matagal-tagal na rin naman tayo nagkakasama, di ba? Napatago na lang siya. Oo, matagal na rin niyang kilala si Jenna. Kaya nga lahat ng naging boyfriends ito ay nakilala rin niya. Pinuto na nakakailang natagpong iyon na pag-alingaw-ngaw ng isang boses. Hello? Sweetheart, ani Jenna. Nakumpirma kaagad ni Laika
na si Spencer ang dumating. Biglang sumikdo ang kanyang dibdib. Parang noon din, ay gusto niyang kumaripas ng alis para maiwasan ito. "Look who's here," muling saad ni Jenna. "Hindi mo sinabi na may bisita ka." Tinig iyon ni Spencer. "Nakaistorbo yata ako." "No, of course not," sabad naman ni Norman. "Mabuti nga iyon, at ang kinanlan tayo ng husto." Biglang naghari ang katahimikan. Pakiwari niya ay sa kanya nakatingin si Spencer. Muli siyang naasiwa. Bago pa niya namalayan, ay natapid na niya ang kanyang baso at talaglag sa sahig. Nabasag iyon. "Oh my goodness!" Bulala si Jenna at tinawag kaagad ang kawaksi. Pakiramdam ni Laika ay pinamulahan siya ng mukha at nakatingin pa rin sa kanya si Spencer. "I'm sorry," bigla niyang nasabi at tumayo na. "Excuse me." Hindi man niya alam kung saan tutungo, ay nagawa pa rin niyang ihakbang ang mga paa. Sa pagnanais na makaalis kaagad, ay natisod siya sa kung ano at nadapa. "Laika," narinig niyang sabi ni Norman. Pero saan aamoy na pabango? Nakumpirma niyang hindi si Norman ang lumapit sa kanya, kundi si Spencer. His awareness of him was high. Muli, ay parang nakipagkarerahan sa kabayo ang kanyang puso nang maramdaman ang paghawak nito sa kanyang kamay para alalayan siya makatayo. "It's okay, Laika," bulong nito. "It's okay." Pagkatapos ay binuhat siya nito at maingat ay binaba sa isang couch. Hindi na niya alam kung ano ang naging reaksyon ni Norman at Jenna. Pansamantala siyang nakalimot. Amoy na amoy niya ang pabango ni Spencer. Para bang dumikit na iyon sa kanyang ilong. Napapikit siya. "Don't feel bad about it, honey." Bigla siyang napamulat. Hindi na pala si Spencer ang nasa kanyang tabi, kundi si Norman. Inaabot nito ang palad niya at hinagkan. "Hindi mo naman sinasadya yun eh." "Let's go home, Norman," hiling niya. "Please." Nakakahiya naman kay Jenna. "Let's stay for a few minutes more, okay?" "Okay. Let's have some wine." Narinig niyang sabi ni Jenna. "Maiwan ko muna kayo rito," paalam ni Norman. "I'll be back in a minute." Hindi na ulit komportable si Laika nang pakawalan ni Norman ang kanyang palad. "What is the meaning of this?" Paulit-ulit na tanong ni Spencer sa sarili habang nakatayo siya sa poolside. Kailan mo lang siya nakita? Kailan lang? Maya-maya ay nakarinig siya ng pagtikim mula sa kanyang likuran. "Norman," ano yan na makita ito? Matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakapamulsa ang mga kamay nito nang lumapit sa kanya. Kitang-kita niya sa malinaw na tubig ng swimming pool ang kanilang refleksyon. May ilang sandali, naghari ang katahimikan na waring pareho silang naubusan ng masasabi. "I understand. You're an ophthalmologist." Sa wakas ay sabi nito. "Yes," pagsang-ayon niya. "At bulag ang fiancé ko." Dugtong nito. Napatingin siya rito. Para kasing may naman ang sinabi ng binata. "If you want to prove how competent you are in whatever you do, Spencer, find another patient." "I don't know why you're saying this." He managed a casual smile. "I can see that you wanna help her." Nagpakawala rin ito ng ngiti. "I understand that most of the doctors are like that. Palagi may gustong patunayan. Mas masasabi nga namang magaling siya kapag napagaling niya isang pasyente hindi na kayang pagalingin ng ibang doktor." "Hindi ako ganoon, Norman." Mahinahon niyang sabi. "I just wanted to help your fiancé because she needed that." Wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Maraming beses nang nabigo si Laika. "Anito, ayoko na maulit iyon. Please, stay away from her." Muli siyang napatingin dito. "Let's have wine." Kapag kuwan ay kaswal nitong sabi. Nang tumango siya ay tumalikod na ito paalis. Sinundan na lamang niya ito ng tingin. "Norman." Kanina pa tinatawag ni Laika ito, pero wala pa rin siyang natatanggap na sagot.
Alam niyang nasa lanay sila ng bahay ni Chena. Doon sila nag-inuman. Nakailang baso lang siya ng alak. Inunti-unti kasi niya ang laman ng wine glass niya. Kinapa niya si Norman sa kanyang tabi. Alam na doon ito nakaupo kanina. Norman, usan niya na dumantay ang mga kamay niya sa isang bulto. She didn't hear a reply. Norman, she said again. Malaya nang gumagapang sa mga pisngi nito ang kanyang mga kamay. Let's go home, hiling niya. Hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan. Napakasunod siya. Parang hindi si Norman iyon. Kundi lang naging malinaw sa pang-awi niya ang pamilyar na pabango. Nakatulog na si Norman. Bigla niyang nahila ang mga kamay. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Si Spencer ang nasa kanyang tabi. Where is he? Nasa living room. Sagot ito. Hindi ko alam na mabilis malasing iyong fiancé mo. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit. Natatakot siya at na-excite sa tuwing nasa kanyang tabi si Spencer. Si Jenna. She's in her room. Sagot ito. Nakatulog na rin sa kalasingan. Malakas kasing uminom yun eh. Saglit na nagkahari ang katahimikan bago niya nagawang umahon mula sa kinuupuan. Gigisingin ko na si Norman. We have to go. I don't think na magigising siya. Hindi niya pinansin ang mga sinabi ng binata. Humakbang siya ng walang tiyak na direksyon. Muntik na siyang madapa. Kung hindi maagap na nahawakan ni Spencer, diyan siya nakapalag ng hawakan nito ang isa niyang kamay. Let me help you, Laika. Anito, sa sinserong tinig. I want your eyesight back. Huwag mong ipilit ang imposible, Spencer. Walang imposible para sa akin. Sagot ito. Lahat ay sinusubukan ko, kahit pa sinasabi nilang imposible. I do believe in miracles, at naniniwala rin ako sa iyong kakayahan. Trust me on this, Laika. Susubukan ko lang kung may paraan para maibalik ko ang eyesight mo. Sa tono ng boses ito, ay parang hindi ito lasing. Sinadya nga yata nitong huwag uminom ng marami para siya ay makausap. May klinik ako sa bahay. Kapag kuha na yung sabi nito, sumama ka sa akin ngayon and I'll examine your eyes. I can't. It's for yourself, Laika. It isn't for me. It's like betraying Norman. Please, for all time's sake. Wala na siyang nagawa ng akayin siya nito at nabuksan ang pinto ng kotse. Hindi niya alam kung saan nakahiga si Norman. A part of her wanted to find Norman and asked him to live with her. Pero mas matimbang ang sinasabi ng kanyang puso. She had longed to be with Spencer again. She wanted to be with him, even for just a short while. Nagpaalam si Spencer sa kabaksi ni Jenna na ihatid siya sa bahay. Saan ang bahay mo? Tanong niya. Nang lula na sila ni Spencer ng kotse. Green Meadows. Lumipat ka na pala ng bahay. Naisip niyang hindi pala dapat niya sinabi iyon. Nag-investigate kasi siya talaga ng gusto noon tungkol dito. Kaya alam niyang ultimo ang address ng bahay ng binata. Nag-migrate sa state si Mami na ma-approve ang separation nila ni Daddy. Sabi nito, Dad remarried and brought his new wife to our old house. Nagkaanak sila. Naisip ko, wala na akong lugar sa dati naming bahay. I've learned to live alone. She listened attentively. Alam din na yan noon na magulo ang pamilya ng binata. She had sympathized with him kahit hindi siya nito pinapansin. How about you, Laika? I presume na maraming nangyari sa pamilya mo. Matagal bago siya nakasagot. Masayang-masaya kami noon. We were supposed to have a vacation out of town. Nagkakantahan pa kami ni Mama sa van. Bigla na lamang nawala ng preno ang sasakyan. We had the accident and my parents died. Nakaligtas ako, pero napamuntuhin na siya. I'm sorry. Inabot ito ang kanyang kamay at pinisil. If not because of Norman, I don't think I'll survive. Pagkapatuloy niya, siya na nag-alaga sa akin.
Simula na mangyari ang aksidente, hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya para sa akin. Kaya lahat ng kanyang gusto ay sinusunod ko. Ayoko siyang saktan. Kahit konti, Spencer. I understand, Anito. Naintindihan ko rin. Kaya ayaw kaniyang dalhin sa doktor. Ay dahil natatakot siya. Sa panibagong kabiguan na naman ang dalhin niyon para sa inyong dalawa. We could keep the secret, Laika. Sasabihin lang natin sa kanya kapag successful na. I'm sure, matutuwa rin siya kapag bumalik na ang paningin mo.